What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Sa mahigit 3 taon na pamumuno ni Bongbong Marcos dito sa ating bansa, dismayado na ang taong bayan sa kanyang pinapakitang pamumuno. Paano ba naman kasi nagiging puppet na lamang di umano ito ng kanyang asawa na si Liza Araneta Marcos at ng kanyang pinsa na si Tambalos. Nawika nga ni Ka Eric walang direksyon di umano at walang kapag-apag-asa na makabangon ang ating bansa sa pamumuno ng mga bangag sapagkat nga inuuna nila ang kanilang personal na interes kaysa lingapin ang mga hinaing ng sambayan ng Pilipino. Kung kaya naman ang malaking katanungan dito, kailan pa ba kikilos ang milyon-milyong Pilipino upang pababain sa pwesto ang mga bangag? Anong comment nyo patungkol dito? Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag nyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pa rito na itong si PRRD nga pinapakulong ngayon ng mga hilaw na komunista na kinukonsyaba nga ng mga bangag. Grabe. Hindi na nga tinantanan ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte, pati ba naman ang dating Pangulo na nananahimik na hindi pa rin nila titigilan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Naghahanap po ang taong bayan ng people power. Ano po ba ang magbubunsod at maglulunsad ng people power para magkaroon po ng pagbabago sa ating pamahalaan at maging maayos na ang pamumuno sa ating bayan? Klaro po na mayoriya ng mamamayang Pilipino ay disgustado na. Wala nang believe at wala na pong nakikitang mainam na pamumuno o may direksyon pang ginagawa ang gobyerno ni Marcos Jr. Mm, Undeniable na po yun. Kaya correct. kung akong tatanungin po ninyo, the main problem right now is the failure of leadership and collapse of governance. Ibig sabihin po, walang direksyon talaga at hindi po maayos ang programa at kapasidad ni Ginoong Marcos Jr. na mamuno ng ating bayan. I think hindi na po yan na maipagkakaila o maitatatwak pa o maitatanggi pa ng kanyang mga alipores na ang nagpapatakbo na talaga ng gobyerno asawa niya. At hindi po yan tama sapagkat wala siyang mandato at hindi po siya ang naihalal na pangulo ng bansa. She does not have any semblance of authority at all. Dapat nga sideline siya o sa gilid lang siya. Hindi siya pwedeng makialam sa anumang aspeto ng pamumuno. At Mm, pagdating naman sa pondo at mga pagpapatakbo ng pera ng bayan, hindi rin si Marcos at ang kanyang mga tauhan sa gabinete ang nagpapatakbo. Si Martin Romualdez at sunod-sunuran lamang siya. So that is a very clear, Ma'am Merlitz Ovids, na Boss Eric, nakikinig lang po ako sa inyo. Naka-work po muna ako. It's okay po. Importante nandito po kayo. Appreciated po yan ni Ka Eric. Ibig sabihin po, the main and central problem kung bakit po lumalaganap muli at tumitindi ang korupsyon at lumalaganap ang abuso sa kapangyarihan, pagwawalda sa pondo at kawalang damdamin ng gobyerno sa mga hinanakit at hinanaing ng mamamayan at sa kalagayan ng pagbalik muli ng malubhang kalagayan ng maraming mamamayang Pilipino na nabubulit sa mahirap na buhay at paglubha ng ekonomiya ay sapagkat governance ang problem. Kaya po ang ating advocacy, good governance. Klaro po yun, no? Maya-maya lang ay isa-isahin po natin ang mga mortal sins ni Marcos at ano po ang mga nararapat na paninindigan at pagtingin natin na dapat gawin. Unahin muna natin po ang people power. Ang people power po, historically ay admitted and accepted as isa pong mapayapang forma ng pagbabago sa ating lipunan at sa ating pamahalaan. Ito po ay hindi sedition, ito po ay hindi rebellion. Sapagkat ang people power na naganap noong 1986 at noong 2001, People Power 1 and People Power 2 ay ibinunga po ng mapayapa, subalit matatag at sama-samang pagkilos o kolektibong pagkilos ng mm, mamamayang Pilipino na nanawagan na bumaba sa kapangyarihan ang Pangulo ng Bansa at magkaroon ng panibagong pamunuan sa gobyerno. So it was indeed ang tinatawag namin diyan sa political science na direct exercise of the sovereign will of the people. There are two other ways na magkakaroon po ng tinatawag na sovereign exercise of the people na nagkakaroon po ng epekto sa liderato. One, election. Ang election po is a sovereign exercise of the people wherein they delegate and make their mandate and sovereign will being reflected into the elected officials at all levels of the government sa mga posisyon. Yan po ay forma din ng sovereign will of the people ang pagkakaroon ng credible at with integrity na electoral process. Ang isang format po ng sovereign will of the people, ito yung tinatawag na direct exercise of the sovereign will. At yan po ay kinikilala ng Supreme Court na isang
mapayapa at kolektibong sentimiento ng mga sovereign. Pag sinabing sovereign, ang mamamayan. And the Supreme Court is referring by essence and by substance of that recognition dahil hindi niya diniklara nga na illegal ang pagkakaroon ng people power. For as long as it is being conducted ng mapayapa, hindi nananawagan ng pag-uudyok ng pag-aarmas o paggamit ng karahasan para pabagsakin ang pamahalaan, subalit ito po ay nasa framework at balangkas ng constitutional na pagkilos at mapayapang transisyon ng kapangyarihan within the framework of the Constitution, yan po ay balangkas pa rin ng direct exercise of the sovereign will. Paul Ragmac, Hmm. ka Eric, shout out from Cabuyao City, Laguna. Anong palagay nyo ka Eric, may makukulong ba sa budget scam ng Pilipinas? Mahabang proseso pa po yan. It will take a lot of case build up about that. But ang pinakamahalaga po, Paul Ragmac Rakisdan, mga kababayan, ay magkaroon po tayo ng pagkilos, legal and sovereign actions like magpetition sa Supreme Court. And Sa tingin niyo rin ba mga kababayan, oras na talaga para magkaroon ng people power sa ating bansa? Paki-comment nga inyong opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. I think sina Congressman Ungab and his group are preparing to file a petition for certiorari asking the Supreme Court to hear about the unconstitutional processes and illegal acts committed in the passage and signing of the national budget for 2025 or the GAA 2025, ang tinatawag na General Appropriations Act of 2025. So, yun pong pinakamahalaga. Ang susunod po dyan is to establish and determine sino po ang pasimuno ng mga paglalagay ng mga figures and amounts sa mga blanco na mga portions na sa revelations ni Congressman Ongab, 13 pages with 28 items ang ginawang blanco ang appropriations amount in spite of the fact that the budget bill was already enrolled due to the signing of the Bicameral Conference Committee final report. Ibig sabihin po, na-ratify na may mga blanco at inamin din yan po ng urban operatives urban operative ng CPP, NPA, NDF na si Raul Manuel ng Kabataan NPA Recruiter Party List. Yan din po ang binanggit ni Senator Ping Lacson, ni former Senator Ping Lacson, and even si Senator Amy Marcos. So tungkol po dyan, pag-usapan natin yan. It's a different matter pa kung paano natin i-establish ang guilt of criminal accountability. No, it's another thing. Pero importante po, ma-declare na unconstitutional, null and void from the start at inoperable ang budget 2025 at mapawalang visa po ang ginawang pagpirma ni Marcos sapagkat delikado po itong hokus-pokus, estafa at kurakot budget ng 2025. Hindi natin alam ano na po ang kalagayan ng mga amounts na pinaglalagay sapagkat 28 items po ito ang at least nakita at na-establish ni Congressman Ungab. Balik tayo doon sa people power. So malinaw po na ang pagkakaroon o ang pag-iral at pagbubunsod ng kalagayan na kumilos ang taong bayan ng sama-sama at kolektibong mananawagan na magbitaw na at bumaba sa kapangyarihan bilang Pangulo ng Bansa ang isang Pangulo na naganap po yan sa panahon ni Marcos Sr. at naganap din kay former President Joseph Estrada, yan po ay mga bahagi ng tinatawag na direct exercise of the sovereign will. Kung titingnan po natin ang mga kalagayan sa nangyaring People Power 1 at People Power 2, hindi po ito ibinunsod ng mga espontanyo o direktang pagkilos lamang ng mga tao na out of somewhere and nowhere, nagising sila bigla isang umaga at nagtipon-tipon sa EDSA at may mga kaakibat na pagkilos sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ibinunsod po yon ng mga malalaking iskandalo at mga mahabang proseso ng pakikipaglaban at pag-iit ng mga mamamayan ng kanilang mga karapatan at kabutihan laban sa mapang-abuso at kurakot at mapangahas na uri ng pamumuno na nagbabaliwala sa mga fundamental na karapatan ng mamamayan. Halimbawa, ang abuso sa kapangyarihan ng poder at pondo na nagkaroon ng malawakang korupsyon at malawakang pang-aabuso sa kalagayan ng mga mamamayan sa panahon po ng Marcos Senior Administration ang nagbunsod upang palayasin ang diktador na ama ni Marcos Senior Jr. at nagkaroon po ng mga pagkilos sa hanay ng Armed Forces of the Philippines at ng security sector dahilan po na nagkaroon ng mabilis na pagdaloy ng mga pagkilos ng taong bayan doon sa EDSA at naging mabilis po ang pagtitipon na ito to the point na beyond na po sa kapasidad ng armed forces na loyal kay Marcos na ito'y buwagin. Kaya nagkaroon po ng Dapat ganun din ang gawin natin mga kababayan nang mapatalsik itong si Bungit. Kung noon nagawa nga, paano pa kaya tayo? mapayapang transisyon ng poder at nagkaroon ng revolutionary situation kay Cory Aquino. Kaya nga, nasayang po yon dahil ang mga pamilya ni Cory Aquino at mga lumang oligarko ang nakabalik sa poder. Hindi po ang totoong kapangyarihan at representasyon ng mamamayan. Bagamat na ibalik po ang constitutional democracy after 1 year or almost 18 months na nagkaroon po ng revolutionary government na tinanggap ng mga mamamayan,
Subalit sinayang din po ito ni Cory Aquino. Pinalabas po niya at nila ang mga komunistang teroristang mga lider, nakipagsabwatan pa, at ang malala pa, ibinalik po ang mga lumang oligarkiya na na-dislodge o napawalang poder nung panahon po ng paghahari ng diktadura ni Marcos Sr. So parang nag-recycle lang po. Kaya na-squander o nasayang lang. At subalit, naging dahilan po yan para mamulat naman at mapukaw ang kamalayan ng mamamayang Pilipino that indeed they can change power in a transition form of government sa pamamagitan po ng direkta at sama-samang pagkilos sa mapayapang pamamaraan. And the armed forces of the Philippines will be forced and compelled to recognize na ang otoridad pa rin sa pamumuno ay dapat nasa kamay ng mamamayan. And it hastened so much in the fastest way possible. 4-5 araw lang lumayas ng diktadura ni Marcos nung magkaroon po ng mga malawakang pagkilos na yon. So, yan po ang nangyari. Pero, wag nating kalimutan na lumala po ang ekonomiya. For the last 10 years ni Mr. Marcos, sub-sub ang ekonomiya. Walang investor halos na pumapasok at malaganap ang korupsyon, pagwawalda Hmm. sa pundo at ang abuso sa poder at kapangyarihan. Those were the triggering points, mga kababayan. Na sa panahon ni Marcos, from a low exchange rate na halos umaabot lang ng 1 peso, $1 to 2 pesos, naging $1 to 8 pesos. After po lumala ang diktadura ng paghahari niya, naging $1 to 26 pesos. So grabing inflation, grabe ang laganap ng kawalan ng trabaho at malakas muli ang pagdaluyong ng mga local communist insurgency movement sa Pilipinas. Hmm. At dahilan po yon na hindi po nakaagapay si Marcos doon at nagkaroon ng momentum ng people power. But it took years, mga 3 taon pa halos bago mag-alsa sa people power EDSA 1 version ang mamamayang Pilipino pagkatapos po na napaslang si Benigno Aquino, si Ninoy Aquino. No, nagkaroon pa ng lull muna pero tuloy-tuloy po ang pagkakaroon ng tinatawag na malala na pangpolitikang hidwaan sa pagitan po ng mga anti-Marcos forces. Na hindi lang yun po sila Cory Aquino at Doy Laurel, kundi iba't ibang mga puwersa pa ang sumama doon sa tinatawag na malawak na alyansa kontra diktadura and state fascism and corruption. Yun po ang mga naganap sa kasaysayan na yon. Sinasummarize lang ni Ka Eric. And malaking papel po doon ang simbahan na nagkaroon po ng panawagan sa mapayapang pagtitipon at naging snowball effect po na mas dumami pa ang mga sektor na tumugon. Dahil po sa pagiging puno at pundido na ang taong bayan sa halos 20 taong paulit-ulit na paghahari ng batas militar, pangungurakot at abuso sa poder at kapangyarihan at kawalang direksyon na mag-ahon pa o iahon pa ang mamamayan sa kanilang kalagayang kahirapan. Kayo ba mga kababayan, kaya niyo pa bang magtiis sa bangag na administrasyong ito na mayroon pa tayong 3 hanggang 4 na taon pa para magdesisyon, no? Kung hayaan natin na ganito na lang tayo mga kababayan, ilulugmok tayo sa kahirapan at kautangan ng mga bangag. Kaya sana magising-gising na tayo. So makikita niyo yung historical pattern na ulit naman po ito sa panahon ni Joseph Estrada. At nung panahon po ni ERAP, iskandalo naman po ito sa paggamit ng poder ng Pangulo ng Bansa para ma-involve sa mga underworld operations sa sugal at mga patong at mga korupsyon gamit ang influence and power of the Office of the President. Yon. So lahat po ito, may epekto din sa ekonomiya. Dahil sa panahon ni ERAP Estrada, nang mabulgar po ang mga iskandalong ito, sumadsad ang stock market, sumadsad po ang ekonomiya, at dumami po ang mga nawala ng trabaho. At mataas po ang unemployment rate at poverty level na bigla pong sumirit dahil po sa unstable na political leadership ni ERAP Estrada na noon ay nabulgar na ang kanyang decision making ay midnight cabinet decisions, no? Sa kung saan siya ay lasing, marami siyang pinipirmahan ng mga iskandalusong mga government decisions na kung tingnan pala ay bunsod ng kanyang kakulangan at kakayahan na mamuno ng tama sa ating bansa. Yan po ang nagbunsod na naman muli ng pagkamulat ng taong bayan. Pero hindi mawawala po doon ang koneksyon ng kahirapan at ekonomiya na siyang nagiging mayor o principal fuse that will trigger the people to uprise or to go into a sovereign action that will call for change of power sa gobyerno. Diyan po natin makikita na malaking tulong po diyan ang pagmumulat sa mga tao. At dahil natuto sila sa People Power 1 na karanasan, nakita nila na pwede pa rin palang paalisin na ang presidente sa panahon na yon dahil naaabuso niya ang poder niya at bistado na siya ay involved sa mga illegal na gawain at hindi niya na kayang pamunuan ng pamamahala. Hmm. Okay? So klaro po yan ang nangyari. May tanong dito, ba't ka Eric sa 31 ng January na rally si Shelo Magno gusto nila ipa-impeach si Inday Sara at ipakulong si Tatay Digong? Yun po ay nagkamali tayo ng pagtingin siguro yung ibang kababayan natin. Akala nila ay si Shelo Magno ay nagre-represent ng totoong sentimento ng mamamayan. Hindi po. Yan po ay extension ng mga dilawan politics. At malapit po yan sa mga aktivista dyan sa loob ng UP. At hindi naman po yan umiral ang kanyang kaalaman mula sa grassroots o sa
totoong buhay ng mga mamamayan. Academics po ang kanyang mundo, eh. Hindi naman po yan lumubog sa hanay ng mga manggagawa, magsasaka, katutubo, at mga maralitang sektor ng lipunan para maintindihan niya na ang kanyang tinatawag na political advocacy must not only about herself and about her fame and about her prowess on academic analysis, no? Hindi po yan lumubog sa ugat ng maralita at ordinaryong mamamayan, kaya yung advocacy niya hungkag. Yan pong sagot ko diyan. At matagal na po yan identified na nasa linya po yan ng mga dilawan na Hmm, mga grupo like sila Ding Deles, sina late Ding Kisuliman, yan mga walang pinagkaiba yan kay Hontiveros. correct. Nag-a-hashtag aktivista, pero alam natin na yan po ay may mga personal vested political interest na sila din po ang humawak ng kapangyarihan, mga liberal ideologies po ang hawak nila, na malapit at nagkakaugnay sa mga ideolohiyang makakaliwa ng mga komunistang urban operatives sa UP. Ayun, hindi ko sinasabi na siya ay member ng CPP, NPA, NDF. Ang sinasabi ko po, walang pinagkaibang politika niya sa politika ni Laila de Lima, sa politika ni Risa Hontiveros. So now we know kung ano siya. Punta natin yan mamaya. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po pwedeng magkaroon basta-basta ng people power na ipipilit mo sa taong bayan. It takes time for it to mature and for people to realize na sobra na ito. Hindi na tama ito. And I think doon na po papunta ang nararamdaman at nakikita at naobserbahan ng mamamayang Pilipino. That there is again an indicator of systematic failure of governance. At itong systematic failure of governance, nagbubunsod po ito ng maraming mga konektadong problema. Halimbawa po, itong budget na puno ng iskandalo, ng hokus-pokus, at hindi po tumutugma sa pangangailangang serbisyo at Hmm, pangangailangang pondo na magpapaunlad ng agrikultura, magpapaunlad ng tama. kabuhayan, industriya, at pati na po sa pangangailangan sa pangkalusugan, edukasyon, at mga batayang fundamental na serbisyo na kailangan ng mamamayan, kasiguruhan sa pagkain. Hindi po ganoon ang direksyon ng Budget 2025. Ang direksyon nito ay magkamal ng pondo para gamitin sa political operations so that they will have a very huge advantage pagdating po sa electoral machinery and fund resources during the campaign, and lalo na po ngayong papalapit na ang halalan for 2025. Tama ka dun, Ka Eric. Talagang sinasamantala nila, no, ang pagkakataon na makapagnakaw nang magamit nila ito sa paparating na eleksyon. Grabe. At ang pasimuno dun, mga kababayan, walang iba, no, kundi itong mga nasa lower house, sinatamba. Gusto ni Marcos Jr. at ng kanyang grupo ay maging dominante pa rin sa House of Representatives diyan sa lower house, at maging dominante pati sa bilang ng mga senador na sipsip at kontrolado ng Malacanang. Yun po Correct. ang direksyon, kaya nagsang-ayon sila na maghati-hatian at gamitin pa rin ang isa sa pinaka-iskandalusong source ng political bribery at itong ayuda fund nila. Walang ibang purpose po yung ayuda nila, political bribery and political corruption po yan. Sapagkat binibili nila ang artificial na loyalty ng mga tao gamit po ang panloloko sa pondo na kunwari nag-aayuda sila. Hindi yan ayuda, political bribery and political corruption fund po yan. So pinayagan ni Marcos yan. At pinayagan din po ni Chis Escudero at nila Grace po at na mga kasabwat nila dahil may 5 billion sila na hati doon sa supot ni Judas. Yung ayuda na yan ay supot ni Judas yan. Na inilusot po nila diyan sa supot ni Judas. Totoo naman, di ba? Supot ni Judas po yon. Nabalikan na natin mamaya yan si Shelo Magno. Nag-cute lang po yan at nakita naman ang mga mamamayang Pilipino. Pero hindi po natin nakikita that she has never had a root. Hindi po nag-ugat yan sa pakikibaka at pakikisalamuha sa ordinaryong hanay ng mga mamamayang Pilipino. Kaya ang advokasya niya po ay purely academic. Book knowledge at sa academe. Hindi po yan umugat sa interes at buhay at mga pakikibaka ng mga ordinaryong milyong-milyong mamamayang Pilipino. Pag si Ka Eric po nagsabi, hindi naman sa pagmamayabang, I have almost 21 years of my life na nakalubog po sa ordinaryong masa. At ako mismo lumaki ako sa hanay ng mga maralitang lungsod. Urban poor family ang pinanggalingan ko. At nung ako po'y naging kadre operatiba, organisador, propagandista, at kadring political for NPA military operations, lumulubog po kami sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa magsasaka, manggagawang bukid, mga plantation workers, mga manggagawa, at pati na po sa mga maralitang sektor, at pati sa kabataan. Itong si Shelo Magno po, huwag kayong masilaw sa kanyang mga magagaling na mga academic analysis. Yan po ay hindi ugat sa masa na uri ng pananaw. Yan po ay hugot mula sa kanyang karanasan sa academe. Pero hindi po niya maisa sa puso yan. Kaya ito, nagulat na lang kayo, nananawagan siya ng pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte, kay Hmm, Pangulong Duterte, papakulong nila. So lumabas ang kulay talaga niya na siya ay extension ng bulok na ideolohiyang liberal na bitbit ng mga oportunistang politiko na hanay ng dilawan at pinklawan. No, na nadulas na siya talaga, hindi niya na mapigilan ng sarili niya. Yan po ang mga equivalent ng grupo ng mga Democrats, no, mga woke. Ang mga ideolohiya nila yung mga
Ang inaasikaso nila mga teen-age, anti-teenage pregnancy bill na magtuturo ng sex education sa mga murang edad ng kabataan as early as kindergarten school ituturo na. My goodness, yan mga ganyang utak, yan ang mga nagkukunwaring they know about society. Yung pagkukunwaring liberal ideology at malapit po yan sa may Correct. binibitbit na ideolohiyang bulok din ng Marxismo, Leninismo at Maoismo ng mga CPP, NPA, NDF na pinanggalingan ko. Sa madaling salita, mga kababayan, huwag tayong pabubudol sa mga mabulang lang na salita na kung titignan ay parang napakalaman ng kanilang winiwika pero hindi naman na-address ang tunay na problema sa ating bansa at yun ay ang kahirapan. Ang natutunan ko lang po sa CPP, NPA, NDF ay ang lumubog sa masa. Kasi hindi ka pwede magsuri ng lipunan at makapagbigay ng pananaw at analisis nang hindi mo nalalaman ang totoong buhay at karanasan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Yan ang advantage ko siguro sa ibang mga nagkakaroon ng political commentary. Hindi lang po book knowledge ang ginagamit ni Ka Eric, kundi yung direktang konkretong analysis sa konkretong pakikipamuhay ko po sa mahigit 20 taon na ako ay naging cadre operative ng CPP, NPA, NDF. Ang iniwan ko lang po doon, yung bulok na ideolohiyang gumagamit ng karahasan at Hmm, mas para pabagsakin ang lipunan, magkaroon ng madugong labanan at pumatay ng kapwa Pilipino upang pabagsakin ang buong gobyerno at magtayo ng komunistang sistema. Yun lang pong iniwan ko. Pero yung karanasan ko po sa tinatawag na concrete analysis of concrete situation at yung scientific and clear na pagtingin batay sa aktual na buhay at karanasan ng mamamayang Pilipino ay napanday po sa akin yan. Ang iniwan ko lang po yung violent component ng class analysis at ang tinatawag na dialectical and historical materialism na ang layunin po ay mag-udyok ng class struggle at revolusyon talaga ang layunin. Yun lang po ang tinakwil ko na, yung madugong component. Pero yung proseso ng pagbubuo mula sa konkretong kalagayan at iaangat mo siya sa antas ng pagsusuri at ibabalik mo ang pagsusuri balik sa konkretong karanasan, yung cycle na yan po natutunan ko yan. Yung tinatawag na scientific tools of analysis, yung concrete analysis of concrete situation. Hindi ko po kinokomentaryuhan si Shelo Magno sapagkat ayaw ko po magkomentaryo. Dahil, pero may nagtanong sa kapwa ko po mga nagko-komentaryo sa social situation, ngayon po sinasabi ko na sa inyo kung ano po yung kanyang kalagayan. Matagal na pong extension yan na mga so-called woke and intellectuals na nagbibitbit ng liberal ideology ng mga Democrats sa Amerika at sa Europa na kahalintulad din kung minsan tingnan mo parang kahalintulad sa CPP, NPA, NDF. Kasi left mhm, of center sila eh. Extreme correct. left naman ang CPP, NPA, NDF. Kaya may pagkakahalintulad. Kaya kung mapapansin nyo, may tinatawag akong mga hilaw na komunista. Itong Bayan Group ni Rizal Tiberos, mga hilaw na komunista yan. No? At yun na nga nung mga kababayan, narinig natin si Ka Eric Celis dito sa balitang ito. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.